Guys, dito tayo ngayon sa Master Garage. Papagawa na natin, papa-EGR cleaning tayo. Medyo matagal daw na trabaho to eh. Ayan, ito yung part na bubuksan nila. Ayan, mga yan. Pag ako nagtanggal yan, kaya ko yan tanggalin lahat eh. Ang problema ko, pagbalik. Hindi ko na alam kung saan. Hindi mo iklik talaga tayo ibalik ba? Yan ba yung ano sir, intake? Yan. Nasa ilalim. Anong tawag dito sir? Yan. Ano sir? Ano makita? Hindi, sasakit. Tama dia. Hydro. Pasok. Ang build up sir ng mga carbon yung nasa ilalim. Yung bang nasa ilalim? Nasa intake manifold sir. Nasa ilalim 'yon. Kaya ang trabaho sa EGR, Kasi sa carbon deposit sa yung parang sumasala. mga Yung ano sir, yung mga ordinary na diesel, nagma-matter ba yung sa pag-build up ng ano? Sir, pag-ikaw sir. Pag yung mga baratuhon na? baratuhon na. Oo. Totoo ba yung sabi ng ano sir sa mga gasoline station na yung mga tawag dito, yung mga special na diesel natin, meron silang mga additive na para pang cleaning na din at the same time. Totoo ba yun? Na kung marunong ka magbasa sa ano gani sir sa gasolina. Oo. Oo. Ano sa mga letra? Oo. Anong Oil para sa engine oil or basta na IC means combustion combustion means diesel na siya. Okay. Diesel na oil. Pan-diesel na oil. Yan na siya karugtong na letra. Pero ang klase ng oil sir para diyan, may tulong din ba siya sa meron talaga siyang tulong sir no sa improvement ng ano na kung gagamitin mo yung oil namin. Anong klase yung oil niya sir pa? Ang oil naman sir is K. Para at least next time dito na ako magpa ano siguro change oil. Ang C means combustion pang diesel. Pang diesel. Ang K means kanang A, B, C, D, E, F, G kanang pasaka parang number gani 1 2 3. Mo nang yang kagani kanang level niya kanang latest karon ng K. Bago ang ginagamit ng oil base na hindi tayo masunog. Ano yung sinasabi niyo sir? Synthetic ba yun or fully synthetic? Eh nanay mga oil na makita kag barato. Pero kanang bawal lang yung mga bababa ng ano mga F or mga F bababa na letra. F bababa. Hindi na siya pwede dito. Hindi na siya advisable. Oo. Advisable lang ko sa mga daan na sakyan na pwede pa. Pero sa ilang oil base na gamit nila lahi na. Okay. Phase out na itong mga oil base na ginagamit nila. So, pang lumang technology pa no. Pero yung pasabot na ako sir ba, yung mismong diesel, yung kinakarga natin. Sabi kasi nila doon may mga additive na nakakatulong para hindi masyadong mag-create ng mabilis ng carbon ba. Sir, carbon yan sir no. Parang carbon na ano. Anong carbon sir? Yan, may build up na siya no. Pero ang EGR nyo, sabi nyo, supposed to be hanggang 100 pag umabot na ng 50. Pero yung sa akin di pa pumalo no, pero nag-create na siya ng carbon. Ilan ang dagan mo sir?
39 pa lang. 39 pa lang. City driving lang ka, sir. Oo, anong possible cost nun, sir? Kay pag city driving ka, sir, more on build up, ano ka, Kay bomba-bomba, more on build up Low. ka, ano na, carbon. carbon kay open man, naga-open man ang mong EGR. Kasi parang hindi siya naka-freewheeling, tama ba? Kaya nag-function lang ang EGR sa low RPM. So more on parang nasa lower ano ka, gear. Pag high speed ka, dili ka na ka. Drive lang ka, sir. Mapangisin mo Kay pagka city driving, carbon. traffic. Munong-munong ka. Pero pag long ride, nipis na ganun yung carbon, sir. Yan ang hadlock naman yung EGR. So ibig sabihin pala po pwedeng yung mas maililiit ang biyahe, sir, mas doon pa ka pa minsan magpapa-maintain compare sa mga diretsuhan ng biyahe. Dili siya carbon build up kayo. Pero mas kailangan na ito magpa-maintenance. Maintenance pa rin. Kasi ito, inisip ko, paabutin ko muna sana ng 50, pero bumagsak ako sa emission. Ang hadlock ng budanin, sir. Pag mabali ang yung one, sir, EGR motor. EGR motor. Mauni issue ni mga port. Tagak ka. Tumlak sa ano. Harapit, tagak. Nung issue ni mga port, sir, basta di magliningan ng EGR, sir, magputol to yung Stack up. Pag ma-over ang build ng carbon, ano yung masisira, sir? EGR valve. EGR valve, yun yung nasa loob mismo ng ano ba? Yung engine nito. May issue sa mga port. Anong function na sa paano pumapunction yun yung sa loob na yun, yung nasisira? Nag-open. Nag-open. Gumagalaw ba yun siya from time to time? Dili. Pag low RPM na. Pag low RPM siya tumatrabaho. Tapos, ang cost ng pagkasira niya, kung too much build up ng ano ng carbon. So isang purpose lang 'yan para hindi lang din siya aside sa para hindi masyado mausok, para maalagaan din 'yan, di masira yung trabaho man dito sa EGR, sir, is anong mga exhaust gases na binubuga, balik na sa intake. So gikan sa exhaust ng mga ano, mga sobra, dire niya ginabalik para less emission. Manang mas more on build up sa city driving. City driving. Pero daan-daan siya ng carbon. Correct, tama. Hanggang Madubli man. Medyo makapal. EGR cleaning. Ano siya, may itim na, no? Doon sa loob niya, sir, may itim din ba yan? Yung pag ano? Okay. Nasa loob din yun. Ano yan, sir? Lilinisan niyo sa loob? Lilinisan namin ng intake. Yan, sir. Ay! Ano yun, sir? Mana ang code makakos kung black smoke. Kasi na-notice ko yan sa emission nung binomba nila, mas maitim talaga siya compared doon sa nauna eh. Bagsak siya. Yung pangtanggal niya, sir, anong gamit niyo pangtanggal ng carbon? Meron kayong gamit na chemical or? Degreaser. Panglinis. Yan pala itsura niya pag tinanggal na. Masyadong maraming ano. Ang daming tinatanggal siya, no? Na trabaho, no? Ano yung isa sa mga halos, ano ba yan, sir? Halos similar na siya sa ibang pick-up truck din. Ang system niya. Ang way ng paglinis niyo. Halos ganyan, baklas talaga, no? ang intake man po. Kasi last time, sir, meron na yung akong in-inquiran sa downtown. Hindi nila kayang i-cater tong ganito. Bakit, sir? Mahirap po kasi ano yun yung pag Sabi nila, mas mahirap daw ito kumpara sa Hilux, sa Navara. Sa Hilux, may Hilux. May Hilux din na mahirap. Wala kang diskarte dito. Saan bandang EGR valve dyan, sir? Kay Irwin, bagay Yun yung kinakalas na ngayon sa loob. Irwin, Julman ako. Mamaya, nasa likod niyan. Nasa likod, sir. Tanggal, right? Grabe. Yun, sir, parang may uling din, ano? Yun, yung butas na yan. Anong tawag sa butas na yun, sir? Manifold na, sir. Yan yung intake, sir. Anong tawag yan? Manifold, sir. Kasama yan sa lilinisin, sir. Sir. Yun. Grabe. Itim na yan.
Pag baklas pa lang nito guys, time consuming talaga. Naitsura, tinanggal pati battery. Saka yung ECU tinanggal din muna. Naka-open siya. Ito yung mga binaklas nila. Yung mga tinanggal nila ngayon, oh. Ayan, battery. So, yung mga parts to. Connected sa sa intake daw to. So, ganyan kadami yung ano ginagawa nila dito. Araw. Yan pa guys. Meron pa ditong F-150. Problema daw nito, hindi na gumagana yung cruise control. Dami ditong sasakyan. So, may isa pa dito. Sa kabila, guys. Puro mga sasakyan lahat yan, no? Dami, oh. Yan pa yung iba. Yung iba dyan, tapos na. Luwag dito, guys. Ang ganda dito. At saka, ano, may kita mo yung ginagawa mismo sa sasakyan mo. Allowed kasi. Hindi katulad dun sa iba, sa mga kasa. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa working area nila. Unlike dito, di ba? Matatanong mo yung mga ginagawa nila. Ayan sa atin, no? Or EGR cleaning. EGR motor, sir. Ito ang EGR motor. Oo. Tapos ito yung sinasabi mo, pwede masira ito. Oo, pag hindi siya minintain. Oo, hindi sir. Imbis nga maintenance lang yung ano sir, madubli na siya kasi mag-maintenance din tayo. Pag ito, pwede masira itong isang buo na to. Oo, sir. Pag maputol to sir, wala na. Lupawin na yung sasakyan mo. Ah, Kaya palitan na to. papalitan mo yung isang buo na yan. Oo. Yung ganyan, mahal yan. Mahal sir. Mahal. Wow. Yung 17, pwede mo nang i-maintain sa ibang parts. Madubli din sir. Kasi 17 tapos mapalinis ka pa. Oh, correct, no? Na, Instead na linis lang. Good morning. Morning, sir. Sir, may coffee tayo dun sa coffee, wifi. Sige lang, sir. Summer lounge. Okay lang naman, sir. Kaya Kunin na ko. mubo, men. Matuyok na ni mo. Wala man ituyok ang nut, ay bolt. Mabuti sa inyo, sir, dito. No? Maganda kasi parang one stop. Ano ba? Di kainan pala doon, eh. Kainan po. Kainan. Hindi ka nalalabas kasi Opo. kasi may Malayo dito yung kalendarya sa labas. correct, malayo. At least nandito na. Pwede ka pa pala magano doon, sir, oh. Sa burger. Pwede ka magpapogi doon, oh. May barbershop yan. Salon yan. Eh, ko lang napansin, nakala ko kung ano yun, eh. Barbershop pala yun, eh. Parang salon, no? Yung iba, yung pag-asawa pupunta. Asawa mo na nila, dyan mo na. Haircut, hair color. Kamuto na na kami. Wala din masakit. Matagal pala, sir, magbaklas nito, no? Patience lang talaga kasi itong Ranger na dito. Baka parang mas matagal pa magbaklas, sir, kaysa maglinis or halos pareho lang? Pareho lang din. Kaya pala talaga halos ubos ang buong araw, no? Opo, kaya pag halimbawa magpapaschedule kayo dito sa amin, pag halimbawa like Ranger to Windows, sinasabi namin agad na isang buong araw ako cleaning. Kasi hindi kasi namin minamadali dito. Correct, oo. Quality kasi ang ginawa namin. Mahirap kasi madaliin yung ganyan trabaho. Yung outcome ang importante. Kaya yung satisfactory customer. Correct, oo. Quality of service Siyempre, hindi naman ito yung last na pupunta ang customer niyo. Depende na lang kung hindi satisfied. Depende kasi din yan kung paano may handle yung yung service na. Correct, correct. Correct. Excuse lang ako, sir. Sige pa, thank you. Dito, sir, sa everyday nyo, sir, ang average, mga ilang sasakyan ang nagagawa nyo sa isang araw? Normally, sir, isang araw lang ang binibigay nyo sa isang sasakyan? Or mayroong mga grabe ang problema? May umaabot ng 2 days?
Mga ano na yun, marami ng problema yon. Hindi naman sa maraming problema yun. Yung tinamay dyan, kaso Marami na siyang trabahoin. kapag magpa-schedule lang yun, sir. Kahit matapos, kaya namin matapos ng araw. Oo. Hihingi kami ng 2 araw Para sure, no? para maobserbahan din namin. Obserbahan yung stock yan. So, iiwan talaga, no? May iba, sir, na malayo. Ito na sila. Dinadayo kayo din, sir, kahit hindi taga dito, no? Kasi parang ano kayo, sikat kayo sa Facebook, eh. No? Chinek ko yung page nyo doon, dami naman doon, eh. Maraming magagandang comment kasi doon, kaya nakonvince din ako dito, eh. Area nyo pati, no? Kaya mag-cater, maraming sasakyan. Naka-stabi niya. Pasok yung stabi, Mel. Ay, guys. Meron din silang tinatrabaho sa ilalim. Tinatanggal si sir dyan sa ilalim. Pero kayo tinatanggal yung sa ilalim, sir, dyan yun? Yung bolt sa EGR valve, sir. Bolt sa EGR. Part yun sa port cleaning niya. Sa lilinisan. Okay. Part man sa intake. Okay. Kailangan mo siya dahil ito. Oo. Hindi mahirap yun. Nakikita mo yung ano, sir, to. Yan. May bolt to sa likod. Okay. So, kailangan mo na agihan dun sa ilalim para matanggal mo yung dalawa. So ang only way, doon ka, ilalim ka talaga doon. Hindi ka makakalugar. Kung dito, hindi kaya dyan, no? Nang inayawan sa mga mekaniko. Kaya hindi rin biro yung ginagawa nila dito. Sabi, trabaho din. Time consuming. Kaya at least sinisigurado nila na maayos talaga yung trabaho nila. Worth the wait naman siguro. Kanina pa sila dyan sa area na yan. Parang nag-start sila. Mga anong oras nga tayo nag-start, boss? Mga almost 10, no? Ganyan. Procedure, sir. Unang procedure na ginawa, no? Padaring mo yun na, sir. 15 minutes o 20. Ayan. So, ganun yung procedure na ginawa nila. Rest natin, sir. Winarm up, boss, or parang winarm up. Ganun. Pressurize natin sa pressure pump. Hindi pressurize. Nilagyan namin ng hindi po. Yun, tapos in-scan nila. Bago sila nag-proceed dito sa pagtanggal ng lilinisin. Anong tawag dyan, sir, sa isang buong ano na yan? EGR na, sir. Yan na mismo yung EGR na EGR sinasabi valve. niya. EGR valve. Katong isa, EGR motor. Diyan, meron din bang nasisira, sir, pagka hindi na regular Yung maintenance? motor lang, sir. Yung motor? Diyan, wala. Wala. Pero pag masira yung motor, palit talaga ito. Kasaling ito palitan. Kaya pala. Transit na sila, assembly pa. EGR assembly yung tinatawag yun, sir. Hindi pwedeng yung ano lang. Wala ka din mabibilan yan, sir. Wala. Set talaga siya pag binibenta. Okay. Kaya pala, no? Hindi na pwedeng bumili ng replacement dito sa cold pot. Hindi tumatanggap ng program. Ano yung if ever mag-replace, sir, original talaga? Pwede man, sir, replacement, kaso hindi yung magtatagal, sir. Kung magtatagal lang, sir. Original ka na. Hindi na lang talaga. Genuine, no? Bibili ka replacement. Swerte nga na lang pa kung mag-program. Kung hindi, di sayang lang. Sayang ito. Ano Kaya na? mas mabuti na naging na lang talaga. Diretso na. Wala na, hindi nadadaan sa mga program-program. Nang risk sa code basta mag-balik sa online dito. Risky masyado, no? Kaya naman na. Siyempre, bibentahan ka niya nila. Kaya problema mo na. Ano siya, guys? EGR.
Pero yan sir, hindi naman basta-basta madali masira, no? Matibay din naman yan. Ito. Motor lang ang magalit. Ah, yung motor niya. Yung kanina sir, yung motor yung pinakita mo sa akin kanina sir, no? Yun ang madalas bumibigay pagka ano. Kasi Pag hindi lang na-maintain ng maayos. Pero so far sir, sa almost 5 years na itong sasakyan, wala naman ako masyadong naging problema. Ito lang, yung mga ganito lang. Yan eh, hindi naman siya problema, maintenance lang. Maintenance lang siya sir, no? Hindi ka Norm. hindi sa owner. Normal naman yan siya, no? Pero meron bang mga halos mga 5 years pa lang din or, na nagkakaroon na ng problema? Marami. So ano yun sir, sa tingin mo sa paggamit na ng owner? Sa pag-maintain po. Pag-maintain din, ano? Eh ba siguro hindi na nag-change oil? Iba kasi gagamit lang eh. Gamit lang na. gamit. Hindi nagpapalit ng fluid. Kahit mga air filter sir, may epekto din yan. May epekto sir, no? Kasi hindi makapasok ang maayos ang hangin. Hindi, makapasok siya sir, kaso di niya masala yung mga dumi sir. Kaya yung Ah. dumi sa turbo. Ayo. Nakakamaan. Correct, tama. Kasi hindi naman din ito ilalagay dito kung walang purpose, no? Kaya yung iba, Ang suggestion kasi ng iba, i-blow mo lang, ilinisan mo na lang ng ano. Hindi siya kaya, no? dapat kumabit. Kasi may dumi talaga siya na nakadikit na doon mismo, no? Lalo na pag deform na sir. Ah, nadideform din siya. Anong average nito, sir? Para magpalitan pala. Every change oil dapat kasabay na siya. Okay. Pero depende kung halimbawa, fully synthetic sir, every change oil. Pero kung halimbawa, mga semi lang, check lang kung ugo pa. Then, laktaw gisa ka. Ah, kasi di ba kung semi, mas madali mag-change oil. Kung fully synthetic, nag-average ng 10,000 or mga 6 months. So tama, ang advice sa akin na nag-change oil nito, December. Tama, dito ko na lang siya papa-change oil. Kompleto naman kayo dyan sir, no? Pati mga oil, no? Hindi na kayo gumagamit ng hindi polysynthetic. Ayan na yung tick manifold mo sir. Anong tawag dito sir? Tick manifold sir. Atong cellphone mo. Kita mo cellphone mo. Anong pinaka-main na trabaho nito sir pala? Sa hangin na, no? Sa hangin na, no? Ang dumadaan ng hangin. Dito din unang nakinukuha yan sir, no? Tama ba? Dito unang papasok. Yan, sa palain. Sasalay papunta doon para pagdating dito, malinis yung hangin. So, yan sir yung puro carbon sa loob. Sir. Ito na yung mismong main na lilinisin. Pati yung EGR mo sir. Pati yung EGR. Ito. EGR, tapos yung isa. Yung motor, wala naman sir rin. Ano? Yung lang nila. Ito yung itsura niya. Sabi, yan o. Build up na siya. Masyado makita. Sa ganyan kakapal sir ng build up, hindi naman siya ganun ka-worse pa. Okay pa na, sa average pa naman ano. Lahat yung tinanggal nila. Meron pa doon sa dashboard mo sir. Yung namin nilagay kasi mga ano yun. Saan nakalagay siya? Sa loob sir? Meron pa pala doon. Hindi nila pwedeng ihalo dyan sir, no? Hindi nila ihalo. Meron pa daw dito. Mga sensitive parts. Nasaan din? Wala. Ayan pala. Hindi ko na alam kung ano mga tawag niyan. Pero yung isa sa mga tinanggal nila. Sineparate nila doon sa ibang tinanggal nila. Kasi sensitive na parts. So. Time check. 11:30 na. Almost lunch na guys. Nag-umpisa kami dito mga mag-10 AM. So proceed na yata sila sa cleaning. Ano tawag dito sir? Sir? Bypass, parang dinadaanan. Daanan lang. Para extension.
connector, no? Ganun ba tawag dyan? Ay, pero meron din siyang mga carbon, no? Opo. Lahat kasi ng dinadaanan talaga meron, ano? Pag minsan natin sa system niya. Ito yung barometer. Ano yung itsura niya ngayon? Baklas na. Parang inoperahan. So yun guys, so nakamotor tayo ngayon. Actually kaninang umaga dinala natin si Ford dito, dumating tayo mga 8:15. Tapos umalis din tayo. Bumalik tayo ng shop kasi kinuha natin yung brace na i-release natin mamaya sa hospital. So ayun. Tapos ngayon magti-12 na. Siguro kakain na rin muna tayo bago tayo pumunta ng hospital. Kompleto na rin dito guys, oh. Yan, meron nga diyang ano eh. Meron ito, kainan din ito, mga burger. Ayan. May tinda sila mga burger dyan at saka siguro kung ano-ano pa. Tapos dito sa kabila. Ayan, oh. May canteen dyan, oh. Mga kainan dyan. May mga ulam, di mo na kailangan lumabas kasi medyo malayo yung mga kainan dito lalabas mo. Tapos ayan. Ito parang parlor to or barbershop. Pwede ka magpaganda dyan, magpa-pogi. Habang nagpapaayos ng sasakyan. Galing dito ah. Ayan, so tingin muna tayo ng pagkain. Kain muna tayo. Ayan, ang masarap yung pagkain nila dito. Hindi kasi tayo masyado nagra-rice na ngayon. Ate, magkano po dito? Magkano po? 70? Po. Tapos isang rice po. Isang rice din po. So yun guys, oh. Pwede na, 70 daw. Ayan. Itlog. Gulay. Okay, doon. Thank you po. May sabaw po tayo. Ilang Apa. rice po? Isa? Isa lang po, te. Okay. Ayan. And dahil talaga tayo. So, tama na muna yung isang rice. Drinks, sir. Ma'am? Drinks. Later na lang po, ma'am. Ano na lang po, ma'am? Mineral water po. Okay. Ayan, mineral water. Thank you. Okay po, sir. Thank you po, sir. Ayan, kain muna tayo. Basic meal. Ayan guys, oh. Yung sasakyan natin. Ludo. So, habang kumakain ka, kita mo yung sasakyan, oh.
Ayan guys, para ng brand new ulit oh. Iinis din nila. Ito na nakuha niyo ibang ginawa nila paglilinis kasi umalis ako eh. May pasyente kasi ako. Parang brand new na ulit.